Nasaan na ba tayo? Ayun, Marha Taisnain. Yun pong tinawagan niya na sabi niya abogado niya nung kumakain siya ng salad last time. Kuya, hindi ba yun abogado niya? Abogado po niya yun. Kaya lang, ah, alam niyo po, ang mga abogado, kapag po nako-compensate, nakaka-compensate sila ng tama, asikasong-asikaso nila ang kanilang mga kliyente. Pero hindi ba kayo nagtataka? Ano sabi nung abogado? Sige, sumama ka na lang muna sa kanila. Tapos maya-maya iniharap na po siya iniharap na po siya sa press con. Which is, pwede sanang mapigilan kung nandun yung abogado ni Kulaong. Kasi rights naman ni Kulaong na tumanggi doon sa press con na yon. Pero, eto kasing si Kulaong, gusto ring gamitin yung pagkakataon para makakuha ng simpatya sa kanyang mga bobong followers. At ayun na nga po ang nangyari. Nagpaawa effect doon sa press con. At ang dating, parang siya pa ang may kawawang kawawa. Parang siya pa yung dapat na kaawaan, pa-victim. Kahit na siya ang gumawa ng kabulastugan, ng napakalaking kabulastugan kay Makagago at kay Ma'am Joanna. Diba? Kaya po, ayan ang nangyari kay Kulaong. 4 na araw na bulok sa kulungan. Pero etong paparating na ito, paano ito matatakbuhan o matatakasan ni Kulaong? Dahil nga po, matindi po talaga itong paparating sa kanya na to. Parang signal number 5 to sa buhay niya. Kaya Ate Michelle, Kuya Henry, antok pa kaya di pa masyado nag-cooperate mata ko sa pag-type. Ayun. Nanay Susan, napakinabangan na si Makmak. Kuya Kenkel, invalid yung piyansa niya kasi di naman siya taga Laguna. John Nahib, ayan, hello po. Kuya G, mga bro and sis, trabaho muna, may tatapusin lang, naka-online pa rin ako. Salamat. Kay Kuya Henry, what's up mga tropa Pip, Enzo. Ayan pare sa inidoro na naman ako matutulog nito pare. Turagsoy, yun nga dapat ginawa para araw-arawaran. Yun nga po talaga gagawin niya talaga. Yun nga po talaga naka-schedule. MJCP, but what if kaya sila close Pabella? Baka naman talagang may share si Kulaong sa kayamanan ni Pabella. Dahil sa dami ng nakulimbat ni Kulaong noon, kaya ganyan sila ka-close. Peace, just thinking lang. Mali po yung iniisip nyo kasi nga po, alam nyo, yung pong kung totoong may kayamanan si Kulaong, nung pong siya ay nahuli noong nakaraang buwan, March pala yon, March hindi, ano ba yun? February pala, February 25. O February 24, o basta February. Kung siya po may pera, hindi po siya magtatagal sa kulungan ng 4 na araw. Kasi kayang-kaya niya magpiyansa. Naalala niyo yun? Tinanong siya ng reporter ng GMA. Tinanong siya, sir, di pa po kayo nakapagpiyansa? Ililipat na siya nun sa sa Parañaque City Jail. Sabi niya hindi pa, magpapiyansa pa lang. Nakulong siya, alam ko Martes. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado pa siya nakalaya. Wala po siyang kayamanan, wala po siyang ambag. Pinapabenta nga yung kalabaw. Kalabaw ni Jam, pinapabenta. Diba? Kuya Arnel Chomico, benta niya kalabaw at 3 mansyon. Yun nga. Sige Kuya G, ingat ka dyan. Toll Road Sector, patubo na yung buhok. Tolmac naman, kakalbuhin na naman si Mangusin yan eh. Oo, nako. Lalong papangit si Kulaong na naman yan. Class Royale, trilyonaryo yan eh, damang yabang yan. Di bali nang maubos ang yaman, wag lang ang yabang. Bakit wala siyang abogado? Wala pong pambayad. Yun lang po ang ano nun. Roland Santos, ayan, baka pang trial lang ang abogado ni Kulaong, walang pang per hour yan, kaya siya lang mag-isa. Tama po. Robert Herrera, kalbo na naman yan si Kulaong.
Ate Virgie, hindi naman yata problema pang piyansa at daming mansyon ay bebenta, may 3 kalabaw pa. Walang utak kasi kaya nakakulong, Kuya G. Elmo, ayan, from Prod Perry to BJMP t-shirt, real quick. Ate Yolanda Ramirez, hello po. Ano case yung hearing bukas? Doon po yata ang alam ko, yung pong sa Paranaque kasi, sa magulang, sa biyanan ni MG. Exilog, naghahagila pambili ng bebe oil. Ayun. Kuya Edison Soro-Soro, pa-like daw po tayo. Kuya G, makakalbo ulit si Kulaong. Ravenclaw, habol na lang po ulit ako, Sir Mac. Uwian ko na rin po. Ingat po sa lahat. Ingat ka pag uwi Nanay Susan, 14 vloggers ang nagpasikat kay Kulaong. Number 1 si Macmac. Ayun, salamat po. Kuya G, ayan, ang dami niyang souvenir na t-shirt ng BJMP. Alam ko hindi naman niya pwedeng iwi yata yun. Lyle Montemayor, ayun, present. Pinapabenta yung kalabaw na hindi naman sa kanya. Nanay Susan, sa laki ng nakuha niya sa mga mamis, bakit mas kumita si Pastor? Ay, di po si Pastor po, may trabaho eh. May negosyo si Pastor. Si Kulaong, wala naman po. Si Kulaong, puro sugal pa. Si Pastor po may negosyo na, may sarili po siyang negosyo at nagtatrabaho po ng ayos ngayon. Banji Gallegos, hello po, Kuya G. Dapat kulay pink ang t-shirt niya dahil madodonat na naman siya doon. Exclusive lang kay Kulaong. Oo nga, Kuya Edison. Kaya lang doon nga sa casino may dumating na bad news. Nakakamiss ang Kulaong time. Here my like, Maki. Thank you po Ayan, Kuya John, ayan, trilyonaryo ang yabang meron si Kulaong, akin ng angkin na di naman kanya. Yan nga mahirap kay Kulaong. Sa kakayabang, ang nangyayari, siya'y napapahama. Nakakadiri yan. Wag na nating yan. Actually, may upload si MG. Ano pa natin yan mamaya. Ano to? Tignan nga natin. Nilunok. Nilunok. Dumahak tapos gago talaga to si Kulaong Ngayon punta muna tayo dito kay Food Genius kasi eto nasan ba yun? Eto, tignan muna natin to. Ano to? Paano ka magiging humanitarian wala kang pera? Paano mo napatunayang wala akong pera? So kung wala akong pera at nakapag-humanitarian, diyan mo makikita yung milagro ng Diyos. Di ba? Kutya. At least ako Hindi man lang kinikilabutan tong si Kulaong Biruin mo nagsasalita ng ganun na milagro ng Diyos. Alam naman natin na kaya nakakapag-humanitarian tong si Kulaong kasi merong mga taong nagbibigay sa kanya ng pang-humanitarian. Sige nga Kulaong, kung talagang mag-humanitarian ka nga habang nakakulong ka. Habang nakakulong ka ngayon. Mag-humanitarian ka. Tignan lang natin kung makapag-humanitarian ka pa itong mga darating na araw na to. Kada humanitarian mo, may mukha na ibang tao dun sa tarpaulin. Alam mo yung parang si Kulaong, parang hindi mo ba alam na inamin ni Yama na kapag binigyan ka na 1,000,000, 200,000 lang ang itutulong mo? Hindi mo napanood yun? Kaya nga dun sa nakarang humanitarian, yung meron siyang namigay siya ng salamin, yung nakakulong siya, kahit na nakulong siya, itinuloy, kasi ibang tao naman ang nag-humanitarian doon. Ibang tao ang nagbigay ng pang-humanitarian. Sabit lang si Kulaong doon, nilagay lang yung mukha niya para kunwari, humanitarian niya. di ba? At least ako,
wala na nga akong pera, sa kabila ng wala akong pera na Totoo namang wala kang ang pera. Pinapabenta mo nga yung kalabaw ni Jam, hindi naman sa'yo. Oh. Kung talagang may pera, alam nyo ito ha, kung talagang may pera si Kulaong, nasa harapan nyo na yan. Kung talagang may pera si Kulaong, nakapatong-patong na yung pera dyan. Eh yun yung makakapal na pera noon eh, na pineplex niya eh. Hindi naman kanya pineplex niya eh. O yung pa kayang sasabihin niya, meron siya sariling pera. O. Sa yabang ni Kulaong na yan, kahit 15,000, 6,000 nga, winawagayway niya ni. Diba? Oh, mababak to yun na naman yan. Oh. Ate Modern Parents, hello po. Gael, milagro ng mga OFW na nauuto niya. Tapos, sasabihin niya, hindi niya kilala yung mga napakinabangan niya. Eh, ganun nga po. Oh, milagro ng demonyo ka, Kulaong, scammer, budol-budol ka. Sabi ni Ate Amboy Wally. Oh. Ate Michelle, sabihin mo, diyan mo makikita kung ano ako, kabudol. Di yung milagro ng Diyos. Hindi man lang kilabutan to, no? Ako, naku, yan po yung hindi ko gagawin, yung gagamitin ko, Panginoon, para lamang paniwalaan ako ng tao. Hindi. Hindi. Ako po hindi po ako palasimba, pero ako po may takot sa Diyos at ako po nagdarasal. Kada ako'y madaan sa simbahan o sa mga Divine Mercy Shrine, ako po nagsa-sign of the cross at napapadasal. Kahit nagdadrive, kahit ano ginagawa ko. Minsan nga lang, kuwari mag-scroll ako sa FB, di ba? Merong mga lumalabas diyan, yung mga nagdadasal, bigla na lang ako napapasign of the cross. Pero hindi ko gagamitin ng pangalan ng Panginoon sa ganyang pagpapatotoo ng katarantaduhan ni Kulaong. Naku, hindi ko po kayang gawin yan. Ewan ko kay Kulaong. Para si Kulaong, parang, sige, sunugin nyo na ako sa impyerno. Susulitin ko na to. Impyerno na rin naman tungo ko eh. Sa impyerno na rin naman ako mapupunta eh. Sulitin ko na kademonyohan dito sa lupa. Oh. Okay, kailan kaya si Kulaong ma-corner ng Acro? Hindi pa po natin alam. Oh. Suabe, ayan, hello sa iyo ha, Mr. Suabe. Padala nyo na maraming baby oil sa Hoyo. Need niya para tahimik ang backdoor program. Ate May Noble, hello po, nood pa rin kahit work mode. Ayun, salamat po. Kay Kuya Tommy Fishing, nagpalipad ako kay Kulaong, minura ko, di ako binasa. Nagpalipad ako ulit, hindi pa rin ako binasa. Tarantado Kulaong yan. Sana dito mo nalang pinalipad. May resulta na kaya sa human trafficking? Hintayin lang po natin. Malay natin, this year, lumabas na yan. Mama Kay, hello po. Okay. Sige, Kuya Gary Caba, good night po. Ayan, Marie Chris O'Neil. Human trafficking, hindi pa po yung human trafficking yung bukas. Piri Phoenix, kahit anong banggit niya sa Diyos, lumabas pa din sa bibig niya, natural niya. Tama. Fritz Wieland, ayan, hello po. Nako, nakakatakot pag nabalik sa loob yan. Aabangan niya ng Acro. Okay, Ate Lyle Montemayo, Kuya Lyle ba yan? Nilunok ni Kulaong ang proper decorum niya. Yung etiquette decorum nilunok. Lorraine Johan, meron bang bagong kaso? Bagong warrant po, meron. Ate Iloy, duty na let Maki. Ayun, salamat. Val Kyrie, negosyong walang puhunan pero na malaki kickback pang sugal yun. Tama po. Ate Jonah, hello po. Ate Blink Hernandez, Kuya Blink Hernandez, kung sakaling anak ka ni Kulaong, Boss Mac, magiging proud ka ba sa kanya? Kagaya ng sinasabi niya na proud daw sa kanya mga anak niya. Hindi po. Itatanggi ko pa nga po yan. Itatanggi ko pa yan. Naku, kahiya-hiya naman yun. Yung, kunwari, tatay ko yan, scammer, kilalang budol. Sabi ko, hindi ko kilala yan. Hindi ko tatay yan. na sinasabi mo, pagtulong pa rin ang iniisip ko. Hindi katulad mo.
Paggising mo sa umaga, hindi ka pa Nakalaktawan na natin to, nakakadiri. Eto na. Gusto nyo makita? Si Casper, oh. Guys, nandito na kami. Gusto nyo makita si Aba? Gusto nyo makita? Napalulus ko. Ayan, si Aba, oh. Puta. Suplado ni Aba. Ito na kami. O, narinig ni Amo. Tumayo na. Natin pa mga Ito yung ano ni Food Genius. Ayan. Alas 4 po ng hapon nung nalaman ni Kulaong na siya po ay merong matinding mangyayari sa kanya bukas. Kaninang umaga po, may malaking problema dumating sa kanya. Ngayon, pagdating ng hapon, bali nga daw po yung tuka. Tapos mga bandang gabi, may nakakita po sa kanya. Hilahod nga daw po ang ating parang mabigat yung mga hakbang. Kasi nga, biruin nyo, sinampal siya ng problema kaninang umaga. Pagdating ng hapon, tinadya ka na naman ng problema. Tapos bukas, bubugbugin siya ng problema. Naku, talagang itong ating idol, grabe tsak ngayon ng pakikipag-usap at pakikipagtawagan sa mga mahihingan niya ng pera. Kasi po, kung 100 cyber libel ang kanyang kinakaharap, 4.8 million po ang kailangan niyang pangpiyansa. Yan ang matindi. Sulitin na nalalabing araw ni Norman. Matagal natin siyang hindi makikita. Oo nga, totoo yan. Winces Rain Vlogs. Boss, kailan ba may mabura yung account ni Kulaong? Hindi pa po, hindi po. Kasi dito po sa YouTube, mahirap. Iba po kasi patakaran dito Toll Road Sector. Ayan, shoutout sa iyo, Phoenix. Ayan, Lyle Montemayor, hindi na lalabas si Alex. Hindi na nalabas si Alex Pabella. Mukha hindi sila nagkakasama, no? Bakit nga pala si Aba ngayon lang ulit nagpakita? Kasi nga, baka hindi na pasahuran ng tama. Ngayon lang nakakuha ng pampasahod. Napabalik ako. Baka sabihin mo pa, Maki, putok ka sa kumot na nabuo. Instead maging tatayan. Pwede, no? Pwede nga, no? Kung ako magiging anak ni Kulaong, talagang iputok na lang ako sa kulambo. Mama Chup, sulitin nyo na panonood kay Norman. Matatagalan na naman tayo hindi makikita yan. No? Ate Shai Legaspi, nadismaya ako noong nakulong si Kulaong, tas nakalabas. Ngayon, kaya totoo na yon at magtatagal sa kulungan. Isa na ako sa magiging pinakamasaya sa balat ng lupa. Kung meron siyang 4 na milyon, makakalaya po kagad yan. Mama Kay, oo nga, kadiri nga. Winces Rain, ayan, hello po. Maria Morena, 290 viewers ko, konti like, elect nyo naman live ni Sir Mac. Oy, oo nga, like naman kayo. Ate Jonah, hello po. Si Pinaru, kailan pa ba yan, boss Mahoyo? Si Gokulaong, waiting na 100% na yung yabang ulit wait lang po kayo at nako, may maganda pong mangyayari talaga dyan kay Kulaong. Believe din ako sa mental health ni Kulaong. Hindi pa naiisipang sa dami ng kanyang problema. Mayabang Mayabang kasi, Kuya Blink. Kaya ba ipagdasal ni Pastor Jam yung kapatid niya? Hindi. Nako, sabi nga ni Pastor Jam kung makulong tignan natin ang lakas ni Alex kung talagang kaya niya labasan ng ganyang kalaki si Norman. Yun. Yun ang abangan natin. Kung kayang kung kayang labasan ng 4 na milyon. Kasi ang mangyayari kay Kulaong, pagkapiyansa ngayon, magpapiyansa na naman bukas. Pagkapiyansa bukas, magpapiyansa na naman sa isang araw hanggang sa susunod na linggo, hanggang sa susunod na buwan.
Ganun po ang posibleng mangyari kay Kulaong. Kaya nga dapat, 'di ba, be careful with what you wish for. Kasi baka hindi mo kayanin. Daming ginto niyan, malamang pa-LBC niya yan kila Nanang Reme papunta sa kanya. Hindi ba madedetect sa ano 'yon? Sa LBC? Mama Kay, Mac, baka si Alex naghahagilap ng pampiyansa ni Kulaong. Hindi Mama Kay, may pera si Alex eh. May sariling pera si Alex. Kaya, ang tanong, gagastusin ba ni Alex yung pera niya kay Kulaong? Worth it ba? Baka yung mga isang piyansa, dalawang piyansa, tatlong piyansa, baka mabigyan ni Alex. Pero tingin ko, kung nakaka-40 ng piyansa si Alex, putya, baka si Alex naman ang magpa-interview kay makagago niyan. Ate modern parents, hihintayin natin yan bukas. Kasi nga po nakadepende po yan sa korte. Isagad ni Kulaong ang yabang. Bukas abangan natin yung paawa effect niyan. And so sa dami ng kaso ni Kulaong, nasa kabilang buhay na nagpapiyansa pa din. Ito nasa impyerno na nagpapiyansa pa din. Papaalam kay Satanas, paring Satanas, punta muna ako doon sa korte ha, papiyansa lang ako. Lal Montemayor, nag-iiwas na siguro yung si Alex at may balak tumakbo sa 2028. Pwede. Dugo ilong ko sa'yo, Makmak. Mama Chup, paano magpiyansa pare? Questionable na yung barangay clearance. Yun nga. Kel, di niya yan lalabasan ng ganun, kalaking pera, negosyante yun, mautak sa pera yun si Alex. Pwede. Okay, Inosente, Sunaho, aatungal na naman yan. Oo nga, tingin ko. Kuya Elmer, yan ang napapala ng sobrang yabang, Boss Mac. Yabang kasi ni Kulaong eh. Akala mo talaga may bitaw eh. Akala mo talaga meron na ng mga si Kulaong eh. Okay. Bukas na natin to bukas na natin tong itong kay Susan Yance. Okay, tignan pa natin itong mga video. Wala na. Wala ngayon live si Kulaong hindi siya nag-live. Kanina bago ko mag-live, tinignan ko kung naka-live ba si Kulaong. Wala, 1 day ago. Kaya talagang confirm po yung ating Oy, Ate Mini Wong Vlog, thank you po Salamat po sa pakulay. Oy, nakakamiss ang ringgit Laki na ng ringgit ngayon. Nandiyan pa kami ni Joy. Naranasan namin yun, 10.50 ba? 10.50 lang yung ringgit. Ang baba. Ngayon, ang laki na ng ringgit. Ako unang nagsampa ng kaso. Ako unang nawalan. Yan na naman mangyayari. Ken, yan na naman yun. Okay, congrats sa inyo, Boss Mac, nila Bungo, FG, MG at Yulen. Hindi kayo nagpapagod para makuha ang katarungan ng iba. Yun naman po talaga ang ating adhikain. Hindi worth it ang nonsense na tao, John Hib. Ate Jonah, hello daw, Kuya Elmer. Kaysa sobrang sama ni Kulaong, di siya tatanggapin ni Satanas kasi nadaig pa siya. Winces Rain Vlog. Pastor Royal, anong ID gagamitin niya? Cancel na yung Epal M sa PSA niya. Yun ang tanong. Nako. Dapat Norman Mangusi na. Baka doon na siya magpaano sa nanang niya. Kasi meron siyang indigency eh. Ginawa ni Jam di ba? Banji Gallegos, ang taong mayayabang ang balik sa kanya, karma, si Kulaong. Ate Jonah, kapatid Mini Wong Vlogs, love you, thank you po for the pakulay. Uy.
Wag. Okay, Christopher, hindi sa nasahuran ng tama, boss ma, kasi pagbaba niya bukas sa hearing, maraming mga nakatutok na camera, lagot siya sa LTO, yun ang iniiwasan. Ah, okay, kasi hindi siya pwedeng mag-drive bukas, ano? Yun nga siguro. Mama Chups, paano magla-live pare, nangungutang sa loob ng casino? Oh, Katrina Lab, check mo mga post ni Bungo TV para matawa tayo. Oh, yun nga, oo. Hindi mukhang mapupurnada yung MacBook eh. Ni Tol Bungo eh. Shoutout kay Tol Bungo ah. Yan ang ating so maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.